Ang Divine Arrow na ipinatama ay galing sa isang archer na nagngangalang Kate Kim. Simula pa noong panahon ng high school archery club niya, siya ang pinaka-top level archer na nagpakita sa Korean Peninsula sa loob ng 5 taon. Ngunit sa kasagsagan ng high school life niya, buwan-buwan ang kanyang posisyon ay naaagaw ng mga bagong manlalaro na magagaling, sa lumipas na mga ilang taon. Pero inialay niya ang kanyang buhay sa archery. Nabigo ang kanyang unang 2 tira, pero sa pagkakataong ito ay tumama na sa target. At dahil doon, ang 2 arrow niya ay dumikit sa dibdib ng necromancer. Sinisikap ni Songwoo na tukuyin ang eksaktong posisyon ng sniper, ngunit bago pa siya makapag-isip, nataman ang kanyang ulo ng isa pang arrow. Sinabi ni Kate Kim na ang necromancer ay dapat makaramdam ng karangalan, dahil siya ay pinatay ng isang top-level na archer. Ngunit sa isang iglap, ang mga durog na buto ng necromancer ay nagsimulang maglaho sa hangin. Lumitaw si Songwoo sa likod ng kanyang mga skeleton, at tinanong niya si Kate Kim kung ang huling arrow na tumama ay isang ordinaryong arrow. Iniisip ni Songwoo na mayroon lamang silang 4 na Divine Arrow, kaya naman gumamit sila ngayon ng mga simpleng arrow. Laking gulat ni Kate Kim sa paghahayag niyang yun. Si Hanho ang nag-suggest na mag-set up si Songwoo ng isang disguise na necromancer kung sakaling may mangyari na ganito. Dati, nang ma-absorb si Jisoo-yun sa painting, medyo nataranta si Hanho. Pero sinabi sa kanya ni Songwoo na kailangan nilang kumilos dahil si Jisoo-yun ay isang high ranker naman at siya ay na-sealed lamang o na-teleport gamit ang item na iyon. At sa lahat ng oras na iyon, napalihis ni Jisoo-yun ang mga arrow na dapat ipatama kay Songwoo, at nagtanong si Hanho kung ano ang gagawin niya ngayon sa mga arrow. Nag-suggest si Hanho na dapat hayaan silang gamitin ang kanilang mga special arrow sa pamamagitan ng pag-set up nila ng isang werewolf, bilang disguise ni Songwoo. Sinabi ni Songwoo na napakaraming tao ang nanunood sa kanila ngayon, pero sinabi ni Hanho na ang iba ay gumagamit ng magic habang ang iba ay nanunood. Ipinaalam niya kay Songwoo na mayroon silang pinakamahusay na paraan para gambalain ang atensyon ng lahat, at ang paraan na ito ay ang pagtawag kay Skeleton Amugi. Kinuha ni Songwoo ang isa sa mga special arrow na ipinatama sa kanya, at sa pagtukoy sa item na ito. Sinabi ni Songwoo na kahit sinuman, ay malalaman ang item na ito sa pamamagitan lamang ng paghawak. Ang arrow na ito ay tinatawag na Divine Blood Arrow. Ang item na ito ay ginawa ng isang manlalaro. Ang epekto nito ay purong divine power. Nagbibigay ito ng karagdagang pinsala sa mga undead na katangian. At nagbibigay rin ito ng nakamamatay na purification effect sa undead na may 2,000% on hit damage. Ang paglalarawan ay nagsasabing ang sandata na ito ay nilikha pagkatapos ng mahabang pananaliksik at mga pagpapabuti. Maniniwala ka ba kung sasabihin sa iyo na ang mga ito ay ginawa sa pamamagitan ng pagpapakulo ng 10 pari na buhay? Kaya nitong magdulot ng isang critical hit kung matatamaan ang puso ng necromancer gamit ang kasanayan ng Maker. Alam na ngayon ni Kate Kim na hindi na nila mapipigilan ang necromancer at kailangan na niyang tumakas. Pero bago pa man siya makatakas ay naabutan na siya ni Righty. Tinapos ni Righty ang buhay ni Kate Kim sa pamamagitan ng pagbaril sa kanya, gamit ang isang pistol. Si Kate Kim ay isang tagahanga ni Righty at iyon ang kanyang mga huling salita. Ang mga miyembro ng Conflict Guild ay nagtatago sa isang kagubatan at hindi sila sigurado kung kaya pa nilang magtago ng mas matagal. Ang leader ng Conflict Guild ay naasar, sa katotohanang mahahanap pa rin sila ng necromancer kahit sa makapal na kagubatan na ito. Maraming mga ghost ang lumilipad sa itaas ng kagubatan. Ang lahat ng miyembro ng Conflict Guild ay nasa ilalim ng sumpa ng Spectre. Nasa estado na sila ng pagkatakot at ang bilis ng kanilang paggalaw ay nabawasan ng 30%. Pinagmamasdan sila ni Songwoo mula sa itaas. At ang katotohanan ito ay nagpapagalit sa leader ng Conflict Guild. Inilabas ni Songwoo ang lahat ng kanyang flying type skeleton kasama ang naka-usher na si Hanho. Si Righty at ang iba pang mga goblin skeleton, ay nagdulot ng kalituhan sa ibang miyembro ng Conflict Guild. Ang mga miyembro ng Conflict Guild ay hindi sigurado kung sila ay makakakuha ng mga reinforcements. Nauna nang sinabi sa kanila ng chairman na mayroong isang malaking reinforcement troop na naghihintay sa kanila. Pero ang katotohanan ay hindi ito lumabas kahit sa oras ngayon ng emergency sa sitwasyong tulad nito, na maaari lamang mga hulugan ng isang bagay.
Na wala talagang reinforcements na ipinadala. Ang pinuno ng Conflict Guild ay sobrang asar sa chairman dahil sa pag-abandona sa kanila. Sa ganitong sitwasyon, lahat ay malilipol na ng necromancer kaya inutusan ng leader ng Conflict Guild si Ain na ilabas ang kahon. Habang inihahanda ni Ain ang kahon, sinabi ng leader ng Conflict Guild na dapat na silang umatras ngunit wala na silang mapupuntahan at hindi na sila makakabalik pa sa Tayback Mountain. Nagtanong si Ain kung dapat pa ba nilang subukan muli ang halimaw sa Tayback Mountains, ngunit pinagalitan siya ng Conflict Guild leader. Ang halimaw na iyon ay malayo sa kanilang agwat, at iniwan nila ang Tayback Mountains upang tumakas doon. Sa wakas, inilabas na ni Ain ang kahon na may mga selyo. Ang pinuno ng Conflict Guild ay kumain ng isang item mula sa kahon. Pinatataas nito ang kanyang kapangyarihan ng ilang beses at nagsimula siyang magwala at maglabas ng maraming enerhiya. Ang Spirit of the Mountains ay kumalat sa kanyang buong katawan. Ang lahat ng kanyang mga istatistika ay tumaas ng 15%. Nakakuha siya ng automatikong healing effect na 5% regen kada segundo. Nakuha niya ang kapangyarihan ng Mountain God at ang kanyang impluensya sa mga natural na bagay ay tumaas ng malaki. Ang kanyang kaugnayan sa lahat ng mga espiritu ay tumaas ng husto. At nang biglang, ang kanyang katawan ay nagsimulang nag-iba dahil sa labis na dami ng enerhiya. May lumalabas na mensahe ng babala, na nagsasabi na ang kanyang stamina level ay mababa kaysa sa katanggap-tanggap na antas. Pansamantalang ilalapat ang epekto ng Spirit of the Mountain, ngunit magdaranas siya ng matinding sakit at matinding parusa pagkatapos. Ang Spirit of the Mountain ay pumasok sa kanyang katawan, at sinisipsip nito ang kanyang mga istatistika. Kung sakaling mapabayaan ang kasalukuyang estado sa loob ng matagal na oras, maaaring siya ay humantong sa kamatayan. Ang pinuno ng Conflict Guild ay nag-iinit sa loob, habang umaapaw ang kanyang kapangyarihan. Gaya ng naisip niya dati, ang kanyang primary class na strongman, ay nagsama sa kanyang nakalink na class, ang Dark Elementalist, at dapat na manalo siya dito. Sa sinabing iyon, tumalon siya patungo sa mga skeleton ni Songwoo. Sa pamamagitan lamang ng isang kasanayan sa Earth Shatter, nagawa niyang patayin ang ilang nagtitipon na mga skeleton. Hindi lang ang mga skeleton ang namatay sa pagkawasak ng lupa, kundi maraming miyembro ng Conflict Guild din ang nadamay sa pag-ataking iyon. Ang nakabuff na Conflict Guild leader ay tinawag ang Necromancer para sa 1v1 na laban. Maraming insulto ang sinabi niya sa Necromancer, na nagsasabing isa siyang basurang nagtatago sa likod ng kanyang mga skeleton at hindi siya karapat-dapat na tawaging tunay na lalaki. Pagkatapos ay itinuro niya ang mga kamera at tinanong niya ang mga manunood sa bahay, kung handa silang makita ang tunay na kapangyarihan ng Necromancer. Sinabi ni Songwoo na humihingi ka ng isang laban ng 1v1 pagkatapos mong masubukan ang walang kwentang item sa kahon. Maraming mga bastos na tulad niya ang nauna para labanan siya tulad ngayon, ngunit sa huli, kamatayan lang ang natanggap nila sa kanyang mga kamay. Sinabi ng Conflict Guild leader na iba siya sa kanya dahil nakaligtas siya sa lahat at nagpapasalamat siya sa kanyang sariling kakayahan at katawan, hindi tulad ng Necromancer na patuloy lamang na nagtatago sa likod ng kanyang mga kalansay. Tinuro niya si Songwoo habang sinasabi na matapang niyang sabihin sa sarili niyang bibig na malakas siya. Naasar si Songwoo at sinabi niya na kailangan pa ba niyang ulitin iyon ng malakas. Ang mga miyembro ng Conflict Guild na natangay ng Earth Shatter ay nasa bingit ng kamatayan, at si Ain ay dumating upang tulungan sila. Sinubukan niyang tulungan ang isa sa kanila, ngunit ang taong ito ay si Hanho. Sa halip na pasalamatan si Ain, sinuntok ni Hanho ang kanyang mukha. Sinabi ng ilang mga miyembro na si Hanho ang pinakamahina sa kasamahan ng Necromancer, at kahit papaano ay kaya nila itong mamanage. Naasar si Hanho at sinabi na babaguhin niya ang pananaw na iyon dito mula ngayon. Tumalon si Hanho patungo sa kanila habang naka-activate ang kanyang usher sa mga braso. Pagkatapos ay gumamit siya ng kasanayang tinatawag na Ghostly Daggers, isang kamao ng karahasan. Ang ilan sa mga manlalaro ng Conflict Guild ay namatay pagkatapos tamaan ng mga dagger, ngunit ang natitirang mga manlalaro ay nagsasabi na dapat silang manatiling matatag dahil sa inaakala nilang si Hanho ay isang klas ng magnanakaw. Nakapag-buffed si Hanho pagkatapos ng mga pagpatay, at natakot ang mga manlalaro matapos makita ang pagbabagong anyo niya.
Nagpapasalamat si Hanho kay Admiral Chen sa pagbibigay ng kapangyarihang ito sa kanya. Sa sinabing iyon, hinampas ni Hanho ng Aura Fists ang mga survivor na mga manlalaro. Iniisip ni Hanho na siya ay mukhang sobrang cool ngayon at dapat ang mga broadcasters ay kinukunan siya. Iniisip din niya na baka makakuha pa siya ng fans club gaya ni Songwoo sa hinaharap. Gayunpaman, ang mga broadcaster ay nakatuon lamang sa labanan sa pagitan ng Necromancer at ng leader ng Conflict Guild. May kakaibang nangyari sa labanang iyon dahil na-knockout na ni Songwoo ang naka-buffed up na Conflict Guild leader. Isang nanggagalaiti ng ngiti ang ibinigay ni Songwoo habang sinasabi sa kanya na marami ng ibang sumubok ang talunin siya ng one-on-one, at ngayon ay malapit ng sumunod ang Conflict Guild leader sa kanila. Ang pinuno ng Conflict Guild ay umuubo ng maraming dugo, habang sinusubukan niyang sabihin ang isang bagay. Nalilito pa rin siya kung paano siya natalo sa laban na ito kahit na may pagkakaiba na sa mga level, at hindi dapat nalalayo ang pagkakaiba nila sa mga istatistika dahil nakakuha naman siya ng karagdagang mga istatistika upang mapantayin ang kaibahan nila kanina. Nagtataka si Songwoo, kaya tinanong niya ang Conflict Guild leader kung nakuha niya ang higit na mga istatistika sa pamamagitan ng mga side quest. Ang Conflict Guild leader ay level 18 at siya ay nasa rank 10 sa Korean server. Naisip niya na sapat na ang mga bonus stats na nakuha niya mula sa iba't ibang hidden quest para may kumpara ito sa top 3 rankers, kahit na medyo kulang pa masyado ang kanyang natural stats. Akala niya ay malalampasan na niya ang Necromancer kung gagamitin niya ang Spirit of the Mountains. Bago siya bigyan ng final blow, ipinaalam sa kanya ni Songwoo na hindi lang siya ang tumahak sa isang mapanganib na landas upang makarating dito. Siya ay isang parang palaka sa isang lawa, na naipit sa kabundukan ng Taebaek. Sa sinabi niyang iyon, sinaksak niya ang Conflict Guild leader, at hiniwa ito sa maliliit na piraso. Si Songwoo ay nakakuha ng 145,000 gold coins sa pagpatay sa isang player na nasa isang demigod state. Matapos masaksihan ang pagpatay sa kanilang leader, nanginginig sa takot ang ibang miyembro ng Conflict Guild at binitawan ang kanilang mga armas. Tapos na para sa kanila dahil patay na ang kanilang pinuno, at hindi rin sila makalaban kahit sa pinakamahinang kasamahan ng Necromancer. Tinanggap ni Ain ang kanilang pagkatalo, at nakiusap siya sa Necromancer na iligtas ang kanilang buhay. Nakakuha si Songwoo ng isang legendary consumable item na tinatawag na Inner Peel ng Taebaek Mountains. Ito ay mula sa bangkay ng Conflict Guild leader. Ang gumagamit sa item na ito ay kayang makakuha ng malaking pagtaas sa mga estatistika ng kakayahan, sa pamamagitan ng pagtanggap sa Spirit of the Mountain. At gayon din, ang affinity para sa pagkontrol sa kalikasan at enerhiya ay tataas ng husto. Nagbibigay daan ito sa manlalaro na magkaroon ng kapangyarihan pansamantala sa Mountain Demigod State. Gayunpaman, para ganap na maabsorb ito ng isang manlalaro, kailangan ng minimum na antas ng vitality na nasa level 80 o higit pa, at ang inirekomendang antas para sa paggamit nito ay level 100. Pero mayroon na si Songwoo na demigod na estado, na maaaring lumikha pa ng pagkalito at magdulot ng masamang epekto. Ang paglalarawan sa Inner Peel, ito ay nabuo pagkatapos ng isang hindi kwalipikadong puwersa ang pilit na ginamit ang Divine Ginseng. Sa halip na makakuha ng karagdagang kapangyarihan, ang kanyang kapangyarihan ay hinihigop ng tableta, kaya nagresulta sa isang malakas na concentrated state matapos ubusin ang kapangyarihan ng Conflict Guild leader. Ito ang unang pagkakataon na makuha ni Songwoo sa kanyang mga kamay, ang isang item na kayang mag-unlock sa demigod state. Nagtanong si Songwoo kay Ain tungkol sa babae. Hindi sigurado si Ain kung sinong babae ang tinutukoy niya. Kaya sinabi ni Songwoo sa kanya na nagtatanong siya tungkol kay Ji Soo-yun, ang babaeng nakasuot ng pulang tracksuit. Tinawag siya ni Ain na Human Butcher Lady nang hindi sinasadya. Pinuksan niya ang Divine Landscape painting para ipakita kay Songwoo ang lokasyon ni Ji Soo-yun. Ang painting na ito ay isang legendary consumable item. Tini-teleport nito ang target sa lokasyon ng painting, at sa ngayon ay nasa cooldown ito ng 76 na oras. Nagtanong si Songwoo kay Ain tungkol sa lugar na ito, at sinabi ni Ain sa kanya na ito ang pinakaloob-looban na lugar ng Taebaek Mountains. Tinanong siya ni Songwoo kung ligtas ba doon, dahil narinig niyang sinabi nila sa isang stream na nalinis na nila ang buong kabundukan ng Taebaek. Sinabi sa kanya ni Ain na ito ay bahagyang tama, pero ang pag-clear sa buong bundok ay isang kasinungalingan.
Sinubukan nilang lipulin ang mga halimaw pero ang bundok ay masyadong napakamasulasok, at ang mga halimaw ay patuloy na dumarami sa bilang at lakas araw-araw. Nagsimula na silang mag-alala sa kanilang puwersa, at sa huli, may isang tao ang namuno sa kanila. Mula sa puntong iyon, ipinanganak ang isang nilalang na tinatawag na hari ng Great Mountain Range. Iniisip ni Songwoo na hindi pa siya nakakita ng isang nilalang na may titulong hari, at ipinaalam pa ni Ain sa kanya na hindi nila makumpirma ang pinagmulan niya, at nakita lang nila ang mensahe ng quest. Hindi nila kaya ang maging subordinate sa haring iyon, kaya lumipat sila ng ibang lugar. Tinanong siya ni Hanho kung yun ba ang dahilan kung bakit sila sumali sa Devil Faction. Ang Devil Faction ay nangangailangan ng mga tauhan pagkatapos ng huling digmaan sa Crusader, at ang Conflict Guild sa oras na iyon ay nangangailangan ng tirahan upang makalipat. Medyo nag-aalala si Songwoo matapos itong marinig, dahil hindi magandang ideya na iwanan ang mga halimaw sa kabundukan. Tinanong ni Hanho si Ain kung mayroon siyang iba pang impormasyon, at kung siya ay tapat sa kanila, siya ay tatretuhin nila ng mas mahusay kaysa sa pagiging alipin, at bibigyan siya palagi ng alak. Tinanggihan ni Ain ang kanyang alok at sinasabing, 18 taong gulang pa siya at ayaw niyang lumabag sa batas sa pamamagitan ng pag-inom ng alak. Parehong hindi sigurado sina Hanho at Songwoo sa kanyang sinabi tungkol sa kanyang edad. Nagalit si Hanho sa batang boomer na ito, at direkta na sinabing, masyado ka palang bata para sa pag-inom, ngunit wala kang pagsisisi sa pandarambong na mga ginawa mo. Dumating ang Crusader Guild sa pinangyarihan. Tinanong ni Songwoo ang prosecutor kung ano ang gusto niya. Sa kanyang kalooban, alam ni Songwoo na ang prosecutor ay hindi isang taong naglalaro sa mga panlilinlang tulad ng Conflict Guild. Ipinaalam sa kanya ng prosecutor na ang kanilang wide surveillance team sa lugar ay nakakita ng isang grupo mula sa Devil Faction na naghahanda para sa isang palihim na pag-atake, at katatapos lang nilang labanan ang mga ito. Tumakas ang chairman, kaya naisipan ng Crusader Guild na sirain ang main base, ngunit pumunta na lamang sila dito upang suportahan si Songwoo. Pero kung titignan ng paligid, parang naayos na ang sitwasyon dito. Natalo ang prosecutor sa dungeon raid, at hindi na niya planong matalo ulit. Hindi sulit ang pagsalakay sa pamamagitan ng pagsasakripisyo sa mga miyembro ng guild, at hindi niya palalampasin ang pagkakataong ito na ganap na wasakin ang Devil Faction. Ipinaalam ng prosecutor kay Songwoo na sila na ang bahala sa paglilinis sa paligid ng digmaan para sa kanila. Sinabi sa kanya ni Songwoo na mayroon siyang alok na gagawin. Aalisin nila Songwoo ang Devil Faction sa Northern Metropolitan Area, at ang Liberation Guild ay hahawakan ng Metropolitan Area ng walang labis na gagawin. Sinabi ng prosecutor na tinitiyak niya na ang alok na ito ay hindi isang libre, at si Songwoo ay mayroong isang bagay na gusto niya mula sa kanila. Hiniling sa kanya ni Songwoo na maghanap ng impormasyon tungkol sa Taebaek Mountains, sa pamamagitan ng wide surveillance team ng Crusader Guild. Ipinaalam pa niya sa prosecutor na napunta si Ji Soo-yeon sa mga bundok dahil sa mahika ng Conflict Guild, at hindi siya makontak sa pamamagitan ng community server. Mabilis na sumang-ayon ang prosecutor sa kasunduang ito. Pareho silang nakipagkamay kahit alam nilang sila ay magkakompetensya, pero sa mahihirap na sitwasyon na katulad nito, sila ay magkaibigan. Kasabay nito, ipinaalam ng reporter sa madla na ang necromancer ang nanalo sa labanang ito. Dagdag pa, kinuha niya ang boss ng Amugi Cave bilang kanyang skeleton, at mukhang kahit na ang prosecutor ay kinikilala ito. Kasabay nito, nag-level up sa level 13 ang reporter. Matagumpay niyang nakumpleto ang hidden quest ng panunood ng 100,000 katao sa kanyang stream. Binigyan siya ng karagdagang kasanayan bilang reward, at ang mga karagdagang feature ay binuksan para sa kanya tulad ng pag-sponsor ng mga manunood. Naging sobrang excited ang reporter pagkatapos matanggap ang mga reward na ito. Iniisip niya na kung ang necromancer ay nagbigay lamang sa kanya ng isang interview sa oras na iyon, maaari siyang magkaroon ng maraming taga-subaybay. Ngunit bago siya makapag-isip pa, lumapit si Songwoo sa kanila at nagtanong sila kaagad kung may masasabi ba siya sa pamamagitan ng kanilang broadcast. Lahat ng mga guild at maimpluwensyang tao sa paligid ng Korean server, ay sobrang nasasabik na malaman kung ano ang sasabihin ng necromancer. Tumitig si Songwoo habang sinasabi niya sa kanila na sa pagtatapos ng araw na ito, wawasakin niya ang main base ng Devil Faction,
at alam na ng lahat ng manunood ang dahilan kung bakit niya ito gagawin. Ang undead ay hindi naiiba sa pagitan ng mga tao. Ang pinagkaiba lang nila ay ang pagiging buhay at patay. Pinalaan niya ang mga miyembro ng Devil Faction na kung ayaw nilang mamatay, kung gayon ay magsimulan na silang tumakas kasama ang kanilang mga pamilya, at iyon ang tanging awa na ipapakita niya sa kanila. Bukas ng umaga, wala nang matitirang kaluluwang buhay sa Devil Faction. Nanginginig sa takot ang reporter, at nakiusap siya sa mga manlalaro sa paligid ng main base ng Devil Faction, na tumakas kasama ang kanilang mga anak at matatanda. Tinawag siya ng kanyang assistant para sa isang bagay. Lumalabas na ang main base ng Devil Faction ay nagbo-broadcast, na nagpapahayag ng kanilang mga pananaw tungkol sa Necromancer. Curious si Song-woo na malaman, kung tungkol saan ang broadcast na ito. Ang seguridad sa paligid ng main base ng Devil Faction ay medyo mahigpit. Pagkaraan ng ilang oras, nakita nila si Song-woo sakay sa kanyang wyvern. Dumating si Song-woo sa kanilang entrance, at ang kanyang emosyon ay hindi maganda sa kanyang kalooban. Pinati siya ni Lee Min-ho, at ang lugar na ito ay dating kanlungan. Tinanong siya ni Song-woo kung totoo ang mga sinabi niya sa broadcast, at kinumpirma ito ni Lee Min-ho. Sinabi sa kanya ni Lee Min-ho na gusto nilang sumuko ng walang kondisyon, dahil natakot at tumakas na ang mga executive ng Reconstruction Alliance, kabilang si Chairman Lee. Ang mga karaniwang manlalaro sa lugar na ito ay hindi kusang loob na kinokontrol ng Reconstruction Alliance sa simula pa lang, kaya hiniling niya sa Necromancer na maunawaan ang kanilang dahilan para sa sapilitang paglahok nila sa mga plano ng Reconstruction Alliance. Alam ni Song-woo na mula sa pag-uusap na ito, na ang mga taong ito ay nanumpa talaga nakakalaban sa kanila at nasa panig ng Reconstruction Alliance, ngunit hindi interesado si Song-woo sa maliliit na bagay na iyon, kaya tinanong na lamang niya si Lee Min-ho tungkol sa isang bagay. Itinuro ni Lee Min-ho at ipinaalam kay Song-woo na inihanda nila ito. Ang mga karaniwang tao ng Dark Faction ay natatakot dahil nakita nilang lahat si Song-woo na nagsasabing, papatayin niya ang kanilang mga anak at mga kababaihan. Iniisip ni Song-woo na para lamang iyon sa kanyang malakas na impression, bagamat maaari siyang maging tanyag sa pagsabing iyon. At dahil doon, madali niyang nakuha ang huling piraso ngayon. Sa wakas ay nakuha niya sa kanyang mga kamay ang Devil Stone statue, na siyang huling piraso para sa hidden quest ng ikatlong faction. Nasira na niya ang dalawa sa absolute racist na estatwa, at ngayon ay isa na lang ang natitira.